Sa pagpapatuloy ng ating PBA Power Rankings, alamin naman natin kung sino naman ang top 6 teams na posibleng maging top contender ngayong PBA Commissioner's Cup. Pero paalala lamang, ang PBA Power Rankings na ito ay base lamang sa mga naganap na trades, mga bagong players at import na nakasama sa kanilang paghahanda nitong nakaraang off-season ng liga. Recap muna tayo. Nasa number 12 ang Northport Batampere, number 11 naman ang NLEX Road Warriors at number 10 ang Blackwater Bossing. Nakuha naman ng Converge Fiber Sexers ang pang number 9, number 8 ang Terra Firma Jeep habang nasa number 7 naman ang Miracle Bolts. Sa ating number 6 papasabugin ng Phoenix Super LPG ang PBA dahil sa ginawa nitong pagpapalakas noong off-season na wala man si Encho Serrano sa Phoenix. Kumuha naman sila ng isa pang high-flying guard sa katauhan ni UAP superstar Richie Rivero. Isama pa ang 3-point shooter na si Kenneth Tuffin na naglaro sa New Zealand NBL. Inaasahan natin na idodomina pa rin ni Jason Perkins ang inside shaded lane habang sina Tyler Tio, RJ Azul, JB Mocon at Arar Garcia pa rin ang offensive threat ng Phoenix. Ang dating NBA player na si Jonathan Williams ang gagamitin ng Phoenix ngayong conference. Naglaro nga ito ng 6 na game sa Washington Wizards noong 2019-2020 season hanggang sa naging suki na ito ng iba't ibang liga sa Europa. Sa number 5, ang reigning Governor's Cup champion, TNT. Sorpresang number 5 rank lang ang TNT Tropang Giga kahit pa nagawa nila magkampiyon noong huling conference. Challenge para sa TNT ang pagkawala ng kanilang superstar guard na si Mikey Williams na hanggang ngayon ay under negotiation pa ang kontrata. Hindi pa natin alam kung bakit hindi pa pumipirma ng kontrata si Mikey Williams. Sabi nga ng ibang nating kabola, baka nasa moon pa ang magaling na guard. Hindi din makakalaro si Arar Pogoy na may medical condition at posibleng tumagal pa ng 6 na buwan bago ito magbalik aksyon. Si JPR naman ay iniinda pa rin ang kanyang injury kung kaya't nasa injured list pa ang 6'8" big man mula sa Cagayan de Oro. Kaya nga ang mga katropa ay aasa na lamang kina Calvin Oftana at Jason Castro pagdating sa opensa. Pero kahit pa tinamaan na matinding kamalasan ng TNT, umaasa sila na may magiging milagro sa tulong ng kanilang napakagaling na import na si Rondae Hollis Jefferson. Ang Rain or Shine Elasto Painters ang nasa rank number 4. Solid pa din ng kanilang rosters. Nakakatakot ang Rain or Shine ngayong Commissioner's Cup dahil ang mga batang players noon ay inaasahan natin na nahinog na ni Coach Sheng. Tulad na lamang nila Reinang Batak, Anton Asistio, Chanel Diponso at Andre Carakut. Isama pa ang rookie all-star na si Gian Mamuyak. Andiyan din si Mac Bello na unti-unti nang buwabalik ang kumpiyansa. Gagabayan sila ng mga veterano na sina Gabe Norwood at James Yap. Solid din ang kanilang frontline dahil bukod kay Bo Belga, Nick Demusis at Leonard Santillan, kinuha din nila sa draft ang parehong 6'8" big man na sila Kit Datu at Luis Villegas. Bagamat nasa injured list pa si Luis Villegas, inaasahan na magiging inside threat ito pagpasok sa PBA. Ang veteran player na si Dajuan Summers ang ibabandera ng Rain or Shine ngayong Commissioner's Cup. Nasa number 3 ang Barangay Ginebra. Itong off-season, sinubukan po na ng Gene Kings ang kanilang naging problema noong Governor's Cup, particular na sa finals. Nahirapan ang Ginebra sa kanilang opensa matapos magkasakit si Justin Brownlee, kasabi pa ng pagratsyada noon ni Rondae Hollis Jefferson at Mikey Williams. Dahil dyan, pinapirma nila ang unrestricted free agent na si Maverick Ahanmisi na dating naglaro sa Converge Fiber Sexers. Legit scorer to si Maverick. 20 points per game ang kanyang average. Isa pa, si Maverick ay isang big guard at the height of 6'2", kaya ito maglaro sa number 1 at number 2 position. Habang ang 30-year-old free agent guard na si Donald Gumaru ay pinapirma din ng Gene Kings, veterano ng 3-on-3 basketball, napabilib si Coach Tim Cone sa 5'11" guard dahil sa pagiging feisty defender ito. Magaling ang decision skills at may tira sa labas. Nakita nga ito ni Coach Tim Cone noong nakaraang PBA on tour. Importante ang magiging role ni Gumaru, lalo't malapit na magretiro si L.A. Tenorio sa pagbabasketball. Si Ralph Kuhn naman ang kaisa-isang rookie na pinapirma ng Ginebra ngayong season. Sabi nga ng mga nakapanood sa kanyang laro, parang Jody Vance ang galawan. Alam naman natin na importante ang naging papel ni JDB sa sistema ni Coach Tim Cone. Patunay dyan ang multiple championship crown ng dalawa mula sa Alaska, Magnolia hanggang sa Ginebra. Pero ang pinakamalaking pagbabago sa Ginebra ay ang pagpapalit import ng Barangay mula sa kanilang resident import na si Brownlee. Nagpalit sila ng reinforcement sa katauhan ni Tony Bishop. Bagamat intact pa din ang kanilang lineup noong naharang season, kinakailangan makasabay sa sistema
ng barangay ang kanilang apat na bago, lalo na si Tony Bishop at Maverick Ahanisi na may malaking papel para sa Ginebra. At ang number 2, San Miguel Beermen. Meron kang healthy na Junmar Fajardo at Teres Romeo sa lineup. Asahan natin na magiging team to beat ang San Miguel Beermen. Tulad ng Ginebra, intact din ang kanilang lineup. Idagdag pa si Nonoy Baclao na kinuha nila matapos itong hindi pinapirma ng Meralco. Si Geranteng naman ay galing sa Converge. May malaking papel para sa Beermen. Pesky defender na kayang nabipensa sa wingman hanggang sa point guard position. Maganda din ang pinapakita ni Alin Bolanadi nitong PBA on tour. Umaasa ang Beermen na may pagpapatuloy nito ang kanyang pagiging offensive threat, lalo tumatanda na din ang backcourt ng SMB. Ipaparada naman ng Beermen ang kanilang bagong import na si Ivan Aska. Last minute replacement ng taga Virgin Island na si Ivan Aska matapos mag-back out si Tyler Stone dahil sa personal na dahilan. Veterano ng mga European League ang 6'8" Florida USA native. Naging MVP noong 2015 FIBA CBC Championship kung saan binitbit niya ang kanyang bansa na Virgin Island sa kampyonato. Bagamat impressive ang kanyang stat, questionable pa rin kung madali nito makakuha ang sistema ng SMB lalo't kadarating lang niya sa Pilipinas itong nakarang linggo. Sa number 1, ang Magnolia Templados Hot Shots. Alam ko marami sa inyo ang nagulat nang ilagay natin sa number 1 spot ang Magnolia Hot Shots. Pero bakit nga ba? Tinamaan ng maraming injury ang Magnolia noong nakarang season. Kabilang na nga dyan si Ian Sangalang. 7 buwang naghanda ang Magnolia. Ibinuhos nila ang mahabang off-season sa pagpapalakas at pagbuo ng solidong chemistry. Kung mapapansin ninyo, wala ni isa sa kanila ang naglaro sa SEA Games, World Cup at maging sa Asian Games. Seryoso ang Hot Shots na makapag-kampiyon muli kung saan ang huli nga ay noong 2018 pa. Patunay nga na uhaw ang Magnolia sa kampyonato nang walisin nila ang PBA on tour. 11-0 ang kanilang standing pagkatapos ng torneo. Nagpalakas ang Magnolia ng kanilang frontline. Dilagdag pa nila sina Joseph Eriobu, Abu Trotter, David Murrell sa frontline. Si James Lapot naman, sorpresa ang kanyang improvement. Idagdag pa sina Rafi Rabies, Iya Sangalang, Russell Escoto at Jackson Corpus. Grabe din ang backcourt ng Magnolia. Pinagsama ang mga veterano at mga bagitong players. Paul Lee, Jerick Ahanminsi, Gio Halalon at Mark Baroja. Matagal din nilang nakasama ang kanilang athletic import na si Tyler Bay. Grabe ang ipinakita nito sa kanilang opening game kontra sa TNT. Nagtala ng 31 points, 20 rebounds at 2 steals sa 42 minutes playing time. Kung masustain ng Magnolia ang kanilang healthy lineup, marami ang pahihirapan ng Hot Shots. Exciting talaga ang bagong season ng PBA. Asahan natin na magpapakitang gilas ang mga players, lalo na ang mga rookies at imports. Kayo ba mga kabola? Sino sa tingin ninyo ang may potensyal na magkampiyon sa ongoing PBA Commissioner's Cup? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.